So, kamusta? And welcome na naman sa ating channel. At sa video naman na ito, magbibigay tayo ng tip or advice sa mga gustong mag-apply ng family driver dito sa Saudi Arabia. Kung mahirap nga ba ang trabaho ng family driver dito sa Saudi Arabia. So, bali 6 years na ako dito. 6 years and 1 employer. So, share ko din kung ba't ako tumagal ng ganong katagal sa isang employer. Karamihan kasi dito, 2 years pa lang, 3 years, 4 years, 1 year pa lang, hindi na nila kaya yung ugali ng mga amo. So, hindi naman lahat ng amo dito is, sabihin natin hindi maganda. So, may mga iba din na maganda as long as na maganda yung ugali mo. So, tara! So, ito pala yung gagamitin natin na sasakyan. Yan ang service natin dito sa Saudi Arabia. So, kung isa kang driver dito, mas maganda pa yan, mas malaki pa yan yung service mo. So, ito yung Chevrolet Tahoe na 2023 model. Yan. Ito yung service natin. Bago lang to, binili lang ng amo ko noon nung last year, nung kararating ko, 2023, nung bago ako mag-vacation. So, tara. So ayan, umpisahan muna natin kung ano nga ba yung mga trabaho ng family driver dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So kapag family driver ka, pag family driver ka, ito kasi yung mga trabaho na hindi na sinasabi ng agency. So pag family driver ka, ang magiging trabaho mo is magiging hardinero ka. Yan. Kung may garden yung amo mo, simple lang naman yan, yung dilig-diligan mo or lilinisan mo, ganun lang. Tapos ikaw na din yung magro-grocery. Yan. Ikaw yung kukuha ng stock ng amo mo, magro-grocery ka. Bihira lang yung mga driver na nagro-grocery dito, pero ako yung nagro-grocery sa amo. Yan. Tapos magiging handyman ka. Yan, kung may ipapaayos sa'yo, kung may ipapa-repair. Sa pagdating naman sa mga pag-repair, kung for example may pinaayos sa'yo, sabihin na lang natin nasira yung microwave ng amo mo, kapag hindi mo naman alam, wala namang problema yon, hindi naman big deal yon. Sabihin mo lang sa amo mo, hindi mo alam, hindi ko alam ayusin, tapos ayun, dadalhin mo na kung saan yung nagre-repair ng mga ganun. Ako kasi kung i-visit mo yung channel ko, karamihan yan yung mga rene-repair kong mga appliances, mga handyman, nag-i-install ako ng mga kung ano-ano dyan. So bali, ako kasi ang nangyari kay sa akin, kahit hindi ko alam, kapag may pinaayos yung amo sa akin, for example nasira yung microwave nila, hindi ko alam, sabihin ko, sige, susubukan ko, ganun lang. Pero sa awa ng Diyos, nagagawa ko naman, naayos ko naman. So ganun lang kasimple. Pag hindi mo alam, pwede mong sabihin hindi mo alam, hindi naman big deal sa kanila yan, saka hindi mo na trabaho yan kung tutuusin. Ako kasi bida-bida lang. So ayun, tapos ano pa ba yung magiging trabaho mo kapag family driver ka? Tapos ayan, kapag may ipapick up sa yung mga pagkain, ganun, papipick upin ka ng mga pagkain sa mga restaurant, mag-order sila, tapos ikaw ang kukuha, ganun. Tapos yun lang, basic lang yung trabaho ng family driver dito.
Tapos yan, kung may mga bata, may mga anak yung amo mo, ihatid mo dun sa mga school, yan, ihatid mo sila, ganun lang kasimple ang family driver. So tutusin, hindi naman mabigat ang trabaho ng family driver dito, depende na lang sa magiging amo mo. Tulad ng yung amo mo, for example, yung amo mo, ang gabi nila is ang umaga nila is gabi. Yon, mahirap yon. Kasi may nakakausap din akong mga family driver dito na alas 2 na sila natutulog, alas 3, minsan alas 4 ng umaga, madaling araw na, kasi gumagala yung mga amo nila. Kumbaga ginagawa nilang yung umaga yung gabi nila. Yan. Pero kung may mga estudyante, para sa akin mas magaan kapag may mga estudyante yung amo mo. Kasi pero parehas lang din may estudyante o walang estudyante. Kasi kahit may estudyante ka, hinahatid mo sa may school, pwede din na yung amo mo uuwi ng madaling araw, gagala, ganun. Maraming kwento. Pero kung gusto mo talagang magtrabaho, hindi mo pipiliin yung trabaho kung ano ba yon. Ako kasi ang nangyari kasi ganito yan. So share ko lang. So ang nangyari sa akin, bakit ako nag-apply ng family driver dito sa Saudi Arabia, kasi kumuha lang ako ng experience. Sabi ko, mag-abroad ako ng Saudi Arabia, kukuha lang ako ng experience, 2 years. 2 years lang. Tapos pag matapos ko na yung 2 years ko, mag-apply ako ng ibang bansa, ng ibang bansa. So sa 2 years ko na yon, okay naman yung pakikisama ng amo, maganda naman yung naging trato, wala namang problema. So parang na-enjoy ko. Yung plano ko dati na 2 years lang, ayun, umabot ng 4 years. Ngayon nga 6 years na ako ngayong 2024 ngayon, December 2024. So 6 years na ako nung last November 12, 2024. Yan, 6 years na ako. And next year siguro sana mag-exit na din ako dito. So tapos na, itinuloy ko na yung plano ko na siyempre nagka-experience na din ako, natuto na din ako siguro. So ayun, so ginawa ko lang experience talaga. Tapos ano pa ba? So pagdating naman sa mga daan, kapag family driver ka, pag driver ka, mas mahigpit dito. Mas mahigpit kaysa dyan sa Pilipinas, or ewan ko kung saang lugar ka nanonood ngayon. Mahigpit yung mga rules nila dito. Yung mga violation dito talagang medyo sakit sa bulsa pag nagkaroon ka ng violation. For example na lang yung beating the red light. Yan. Once na naka-beating the red light ka, sigurado yan, 3,000 yan. Alam mo kung magkano yung 3,000 sa Pinas? Yung 3,000 real, maabot yan ng 50,000, 45 to 50,000. Tingnan mo, biruin mo yon. So comment mo naman kung magkano yung violation ng beating the red light sa Pinas. Tapos yung mga speed limit dito, medyo mahal din yan. Nagre-range yan ng 150 hanggang 1,000 real. Yan, nakita mo yan, camera yan. Kwan yan. Kwan yan, camera yan, speed limit ang kinukuha nun. Tapos ano pa ba? Yan, yung paggamit ng cellphone habang nagdra-drive, yung nagte-text ka, for example, ito yung ganito ka, tapos nagte-text ka habang nagdra-drive, may mga maliliit na camera. May mga maliliit na camera, yun ang kukuha sa'yo. Tapos seatbelt, yan yung mga violation dito. Tulad nitong parang yan, yung may billboard na yan. Kung may makita kang parang bilog dyan na black, ayun, alam mo ang kinukuha nun, cellphone, tapos seatbelt. So yung seatbelt, dati kasi driver lang yung kapag hindi ka nag seatbelt na driver ka, ikaw lang yung may violation. Tapos yung passenger mo walang seatbelt, walang kaso dati yon, walang violation dati yon. Pero ngayon passenger tapos driver na yung
may violation ng seatbelt. Pero sa harap lang naman, pero sa likod for the safety na lang ng passenger mo. Tapos advice ko lang din, kung maganda yung amo mo, nagustuhan niya yung performance mo at gusto kanyang i-renew, huwag kang mahiyang mag-offer sa kanya. Padagdagan mo kahit mga 5,000 peso, 6,000 peso, depende sa amo. Ako kasi hindi ko nagawa yun nung dapas 6 years, hindi ko nagawa yun, yung nagpadagdag ako ng sahod ko dati. Yun ang mali ko dati. Nabutan kasi kami ng pandemic dati, so bali na pandemic kami. Dapat nung pandemic nakauwi ako, so nag-extend ako 2 years, 3 years, nag-extend ako ng 2 years, 3 years. Ayan, yun ang nangyari kay sa akin, kaya hindi ko na padagdagan yung sahod ko. Tapos pero hinabol ko naman siya nung for example, every 2 years kasi niyan, every 2 years pag mag-vacation ka, may makukuha ka sa kanya na 1 month na salary mo, tapos balikan na ticket. So balik kinuha ko sa kanya yon. Sabi ko sa kanya, may isa akong kontratang may kontrata akong hindi nakauwi na dapat sa'yo dapat yon. Yun yung 1 month vacation pay. Tapos yung balikan ko ng ticket, sabihin mo na lang 2,700, 3,000 yung ticket bago mag-pandemic. Sabi ko sa kanya, ginawa ko lahat. Ganun lang yon. Kumbaga diskarte lang ba? Diskarte lang yan. Ginawa ko lahat noon nung nagbakasyon ako nung 2023. Tapos ayun, madali lang ang buhay dito sa Saudi Arabia. Mas disiplina yung ibang driver dito kaysa sa Pinas. Pero ang kwan lang naman dito pag mga ibang lahi talaga, yung mga ibang lahi tapos Pinoy, okay naman yung kwan nila, yung disiplina nila. Pero pag yung mga Saudi people, siyempre taga dito sila. For example naman, taga Pinas ka, tapos siyempre ganun lang din yon. Pero overall naman, mga nasa 5% siguro. May mga ganung ding driver na loko-loko, mga nasa 5% lang, 3%, 2%, ganun. Hindi siya kwan. Kaya kung ako sa iyo, kaibigan, kabayan, kababayan, or ano man, boss, budir, brad, kung gusto mong kumuha ng experience bago ka pumasok sa ibang bansa, subukan mo munang mag Saudi Arabia para sa experience lang. Pero kung gusto mo naman na ituloy-tuloy, why not, di ba? Kasi for example, ang plano mo is kukuha ka lang ng experience dito, tapos yung sahod mo, for example, mag-renew ka ulit sa amo mo, tapos yung sahod mo pwede mong kitain sa ibang bansa, di bakit alis ka pa, dito ka na lang, parang ganon. Ako kasi sa totoo lang, pero 100% na kasi yun by next year 2025, final exit na din siguro ako. Kumbaga hahanapin ko muna yung sarili ko. Hindi, kumbaga siyempre kung kino-compute ko kasi yung sahod kasi dito, tapos dun sa ibang bansa, tapos yung day off pa, mas the best. So bali magba-back to zero ulit ako. So ganun lang, hindi mo pwedeng ilubog yung sarili mo dito. Ganun lang, mag-isip ka. Pero kung pagod ka na, for example, pagod ka ng mag-apply ulit, di why not, mag-stay ka lang, mag-stay ka, ganun. Dito sa kwan, balik ulit tayo pala dun sa may pag-grocery. Ako kasi kahit nung una, kahit na yung kwan, yung tissue lang, hindi ko alam ang mga tissue na yan, hindi ko talaga alam yan, ano yung tissue, parang ganun ba. Siyempre laking probinsya ko, inaamin ko, hindi ko talaga alam kung ganito yan ang diskarte. Kung hindi mo alam yung ano yun, kung hindi mo alam yung grocery mo, kung meron kang hindi alam, tanungin mo lang sa amo mo, ma'am, sir, ano po to, ano po yan, ganon. Kasi karamihan sa mga Saudi, sa mga culture nila, mas magandang magtanong ka, hindi naman masama yon. Kaya ma-experience mo yung sabihin nila, kumuha ka, binili mo itong bagay na to na
alam mong yun tapos hindi pala, tapos sasabihin nila sa'yo, bakit hindi ka nagtanong, bakit hindi mo tinanong? Ganun lang yon. Huwag kang mayang magtanong. Mas magandang magtanong kaysa, mas maganda yung sure ka sa kukunin mo kaysa naman pababalikin ka dyan. Ako, yung pagro-grocery ko dati, almost 2 weeks, parang 5 beses or 10 beses na naggrocery ako. Saka ako pa lang na parang nagawa ng tama ba, na perfect. Kahit wala ng picture, kahit hindi na nagsisend ng picture, nakukuha ko na siya. Kahit pangalan na lang, yon ang kwan ko. Kaya diskarte lang. Hindi mo naman kwan yan. Pag sinabi mo hindi mo alam, walang magawang amo yan. Ako kasi, bida-bida kasi ako, kaya yon. Kaya kahit hindi ko alam, sige, alam mo ayusin yung ganito, sige yan. Yun, hindi siya nagyayabang, pero napakalaking experience ko niyan. Tingnan mo yung mga channel ko, yung mga inaayos kong mga appliances doon or anuman, or yung mga ini-install ko. Hindi ko talaga alam dati yung mga yan. Sinusubukan ko lang, may manual naman yan, may kwan naman, pero yung pag-ayos ng mga yung mga ganyan, electronics, mga appliances, never ko talagang alam yan. Basta binubuksan ko na lang dati na, hanggang ganun, natuto naman. Kaya ngayon, so uwi na tayo ng Pinas. Siguro kailangan na din nating umiksik. Ano ba? So kung may mga gusto pa kayong tanungin or may gusto kayong idagdag, mag-comment lang kayo, sagutin natin yan. So overall naman, pag nag-aalanganin ka na mag-apply ng family driver dito sa Saudi Arabia dahil sa naririnig mong baka mahirap or ganito ganyan, mahirap ganyan. Hindi mahirap ang family driver dito. Kahit saang lugar naman kahit isang lugar, sa amo lang yan. Kumbaga kung gaano ka kaswerte, ganyan. Nasa amo lang yan. Kung mapunta ka sa, parang sa lab ba, parang sa pagmamahal ba, kapag napunta ka sa maling tao, parang ganon. Hindi naman pare-parehas ng kwan. parang sa pagmamahal, ano lang ang buhay dito sa Saudi Arabia. Kung yung kwan, kasi yung ibang nakakausap ko na driver, sinasabi nila mahirap sa amo nila, and then ang ginagawa na lang nila, tinatapos na nila yung kontrata nila. Mas maganda yon yung tapusin mo na lang yung kontrata mo, tiisin mo na lang yan, tapusin mo na lang kaysa mag-awol ka, yung tatakas ka sa amo, tatakasan mo yung amo. Mas mahirap yon. Mas maganda yung tapusin mo na lang. Sige, kahit anong galit ng amo yun sa'yo, kahit pinag-iinitan ka na nila, sige, okay lang, ganon. Parang kwan mo lang ba, magpakumbaba ka na lang, kasi alam mo, once na yung una mong employer, hindi maganda yung naging relation nyo, sa susunod niyan, pangalawa, pangatlo, siguradong mas the best. Ganyan talaga. Kumbaga, ang ginagawa kasi ng Diyos, parang nilalagay ka muna dun sa mga bagay-bagay na, alam mo yon, parang tinitest ka lang muna niya. Parang tinitest ka kung hanggang saan yung patient mo. Parang ganon. Pero ang nangyari sa akin, ganon din yung nangyari sa akin. Nung unang first 2 months, 3 months, 4 months, parang ganon, meron din. Hindi ko naman may pagkakaila. May mga ugali din yung mga amo, pero siyempre amo sila, wala tayong magawa. Pinangako ko din sa sarili ko dati noon. Sabi ko, 2 years lang ako dito, parang ganon ba. Pero never kong ginawa yung tatakasan sila, no. Wag mong gagawin yon, yung tatakasan. Depende na lang kung sasaktan ka ng physical ba. Siyempre, minsan kasi may isip natin pag ako sa totoo lang, nung first con ko dito, first 1 year, kung may pagkakataon na ganun na, sabihin na lang natin iba yung tingin ng amo or iba yung trato, mapapaisip ka talaga Sabi ko dati sa sarili ko, kung nakapagtapos lang siguro ako ng pag-aaral, ganun ba, yung madrama ba. Karamihan dito pag first time mo dito, tapos
Maiisip mo ang hindi mo maiisip pag mas lalo at medyo malayo ka sa pamilya mo. Maiisip mo talaga yung mga drama ba. Karamihan dito, yung mga kwan, hindi naman sa kwan, yung mga bagong Pinay na kasama ko. Bagong Pinay na kasama ko is mahilig silang magdrama. Sabi ko sa sarili ko, pag naririnig ko sila, sabi ko sa sarili ko, parang ako yan dati. Ganyan talaga. Kaya wag ka lang magdrama sa mga kwan ba, datihan na. Kasi tatawanan ka lang nila patalikod. Ganyan talaga ang buhay. Kaya advice ko sa iyo, kung gusto mong magdrama, sarilihin mo na lang, sa kapwa mo na lang baguhan. Kasi pag nakakarinig ako ng ganon, yung may nagdrama na kasama ko, yung mga baguhan, parang alam mo yun, yung kinikilabutan ka. Nakikita mo yung sarili mo eh. Ayun, advice ko sa iyo, kaibigan, kapatid, hindi mahirap ang family driver. Tingnan mo parang ngayon, magsusundo ako ng mga bata. Pagkatapos kong magsundo ng bata, wala, nasa kwarto lang ako. Ayan yan, nasa kwarto lang ako. Tapos tulog, kain. Tingnan mo, hindi ganito dati yung katawan ko dito, pero ngayon mas lalong lolobo talaga. Tapos paggabi, wala na. Depende kung may utos yung amo, pabibilin ka ng kwan, ng saging, o kaya kung ano-ano man, yung tinapay, ganun lang kadali. So ganun lang, diba? Simple ang buhay ng family driver dito. Huwag kang magdalawang isip na mag-apply. Madali lang ang buhay ng family driver dito. Mas lalo kung experience lang yung kukunin mo, subukan mo mag-apply ng Saudi Arabia. Masabi mo sa sarili mo na masabi mo na mag-extend pa ako. Pero ako siguro last na kontrata ko na siguro to. Kasi medyo alam mo yon, kailangan na din natin ng mas better. Ano lang, wag mong ilubog yung sarili mo kung nasaan ka man ngayon. Wag mong tiisin ba? Wag mong tiisin yung kailangan mo din ng mas maganda. So ayun, ano pa bang pwedeng i-advise natin? Medyo nakukuhan kasi ako. May tanong kayo, pwede kayong mag comment. I-comment nyo na lang kung may mga gusto kayong itanong para masagot natin. So nasabi ko na ba, so bali 6 years na ako, mag 7 years na ako this 2025. And siguro tapos na dun ako dito sa Saudi Arabia. So bali ang ginagawa ko sa ngayon, sinusubukan kong mag-apply sa ibang bansa, ibang lugar naman. Ayaw kong ilubog yung sarili ko dito, although maganda naman yung offer. Alam ko sa sarili ko kasi na may mas maganda pa. Ayun, siguro ewan ko kung last na vlog ko na to dito sa Saudi Arabia tungkol sa pero habang nandito ako dito sa Saudi Arabia, yan lang, good record lang. So bali matatapos na din ang kontrata ko next year and uwi na tayo. So ito na yung nandito na tayo sa may eskwelahan ng mga bata. Ganyan lang, wag mong isipin yung hirap kung gusto mong magkatrabaho. Ang isipin mo kung paano mo malalampasan lahat ng pagsubok. Parang layo yan lalim ng brada. So ito, dito na tayo sa school yan. Ang dami ding mga Pinoy dito, mga Pinoy, ba't diba halo-halo, hindi ka maboboring dito. Saka ka lang maboring dito the first 1 month mo, 2 months ganun. Siyempre hindi ka pa naman na magdadrive or ano man. So bali dagdag ko na rin yung pagkuha ng license dito. Mas mahirap pa yung pagkuha ng license diyan sa Pinas, sinasabi ko sa inyo. Piruin mo yun. dati nung andito ako sa Saudi Arabia, first take ko lang yung exam nila tapos yung road test, first take ko lang yon.
exam, first take ko lang. Tapos nung umuwi ako last year ba yun, 2023, nag-renew ako ng lisensya ko ngayon. Nag-renew ako ng lisensya ko, tapos bumagsak ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, yun eh, hindi ko alam eh kung ba't ako bumagsak. Kaya yung pagkuha ng lisensya dito mas madali, yung mga exam dito mas madali kaysa sa pagkuha ng kwan dyan sa Pinas. Mas mahirap dyan sa Pinas, mas mahirap yung mga exam nila dyan, mas madali dito. Kaya kung ako sa'yo, ano pang ginagawa mo? Mag-apply ka na or naka-apply ka na, kailan flight mo? Comment mo naman. Ano? Ayan lang ang buhay ng pamilya driver dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Hindi siya madali, hindi siya mahirap. Kumbaga katamtaman lang. Ganyan lang ang buhay. So nandito na tayo sa may eskwelahan. Tignan mo naman yung mga sasakyan dito. Ayan, no? Paano ka magkakamali pa eh, puro halos kwan na, may mga camera ba yung tawag dyan? Di ko alam, may mga dash, ewan ko anong tawag dyan. Pero ako, hindi ako nagde-depend dito, sa mirror pa rin ako. Kaya kung baguhan ka, walang experience sa pag-drive, ang alam mo lang i-drive is yung asawa mo So yun, ano pa ba? Ano ang masabi? Ano pa ba gusto nyong malaman dito sa Saudi Arabia? Ayan, mga ibang lahi mo yan. Tapos so ayun, hihintayin na lang natin yung mga bata, yung bata. Tapos uwi na. Pagka uwi, tulog, kain, tulog, ganun lang. Hihintay na naman ng tawag kung anong iutos. Tapos paggabi, dilig-dilig lang ng konti, ganyan lang. Mas tulog na. Tapos kinaumagaan, ganun. Mas marami pa nga yung pagsiselfon dito kaysa sa trabaho eh. Pero masasabi ko yan, depende na lang sa amo mo. Kasi yung iba dito, yung ibang family driver dito, yung ibang driver, pati yung nanay ng amo mo, pagdadrive pa nila, parang ganun. Kumbaga yung kapatid ng amo, meron din dito yon. Marami din ganun dito. Pero tayo, hindi naman ganun ang amo. Pero okay naman. So ayun, kung may mga gusto pa kayong itanong or idagdag, comment lang kayo. So ayun, maraming salamat. At sana nagustuhan mo tong video na to. At huwag mo nang kalimutan mag-subscribe para naman sa next na destination ko, kung saang lugar man ako, updated ka sa susunod kong mga video. Malay mo, sa susunod kong vlog or sa pangatlo kong vlog, pang-apat na vlog, pang-limang vlog, pang-anim na video or ano man, hindi na ako sa Saudi. Di ba? At least updated ka. Tapos ikaw naman ang susunod kung nasaang lugar ako. So huwag mo na kalimutan mag-subscribe para updated ka sa next na destination na bansa natin. Maraming salamat.